Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 15th regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Veloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato O. Linatok, Honorable Donato Armand Ferro, Honorable Ferilio I. Makasait Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Joel Pua to lead our invocation. May we... Let us bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord.
In the name of the Father. Heavenly Father, we praise you and thank you for this day. We thank you for giving us the opportunity to serve you by helping others through the tasks and responsibilities assigned to each every one of us. We lift up to you everything, O Lord. May you continue to bless us with good health, guide us, and enlighten us, our minds, as we decide on matters that will be discussed today. All this we ask and pray in Jesus' name. Amen. May we likewise request the Honorable Pua to lead the singing of the national anthem. Ay, lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating alawang dibdib at awitin ng pambansang awit. Reading of the minutes of the previous session and approval of the same, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we approve and dispense the reading of the same. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Lebiste and Katipon. Discussion? Objection? The Chair hears none. The minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita. Provided all the city councilors have a copy of the committee report. I move that we dispense the reading of the committee report, House number 2015-016. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon, Hernandez Veloso, and Lebiste. Discussion? Objection? The Chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number House 2015-016 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, financial statements of general fund consolidated. Noted. Supplemental budget of Barangay Mataas na Lupa. Refer to the Committee on Appropriations. Letter of Mr. Limbo, resident of Barangay Santa Clara, Batangas, addressed to the SP regarding his complaint against Shakey's, located at Barangay Mataas na Lupa, Lipas City, for their unsanitary practices in the preparation of food being served to their customers for Refer to appropriate the Committee on action. Health and Sanitation. Letter of Julita Mamerto, owner-operator of shuttle service for the exclusive transportation of officials and employees of Philippines DRC Incorporated, located at Lima Technology Center. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Number 5, reclassification request from residential to commercial of Lin Zibo. Refer to the Committee on Land Use. Letter request of the city administrator by authority of the city mayor for the passage of a resolution granting authority to the city mayor to enter into and sign a performance contract between the city government of Lipa and Murillo Industrial Corporation regarding energy saving solutions being offered to the city of Lipa.
Refer to the Committee on Public Utilities. Number 7, reclassification request from residential to commercial use of Attorney Dominador Buhain. Refer to the Committee on Land Use. And reclassification request of Mr. Jose Carlo Katigbak. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of spouses Christopher A. Coronado and Jenlyn Coronado with an area of 1,003.5 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion and Briones. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of spouses Marcelino Morcilla and Belinda Morcilla with an area of 120 square meters, portion of their property with a total area of 680 square meters, located in Barangay Ludlod from agricultural to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorables Briones, Lebiste, Katipon, and Hernandez Veloso. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Alfredo Maralit with an area of 253 square meters located in Barangay San Lucas from agricultural use to commercial use. Any second? Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. The Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalang-galang na kapulungan at ito'y address ko sa ating ABC President at ito na may for the record na siya nga lang ho'y absent ngayon. Ay sana ho ay mabigyan niya itong pagkakataon na makapag-ulat siya o may report niya yung nangyaring maganda naman ang nangyari dito sa ating seminar ng mga barangay official. At tayong lahat naman ay nakapamasyal doon sa Baguio, doon sa seminar. Doon ho sa 72 barangays ay may katotal attendance o attendees na 650 heads ang naging attendees ng mga na seminar, na 3-day seminar sa Baguio City. Ang atin lahong kukuhanin sana kay Atty. Makasait na siya ay makapag-gawa ng reports. Kadahilanan ito ho ay hindi national or local fund. Ito ho ay pondo ng barangay na 72 barangays. At ito ho ay ang bawat umattend na seminar na barangay council o barangay secretary, barangay captain, kada isang representative ay gumastuso ng 11,900 pesos kada isa. At a total of more or less 7.5 million ang ginugol ng mga taga-barangay para dito sa kanilang seminar na ito. At gusto ko sanang iparating sa ating ABC President na ang isa ho na dapat malaman o may ulat na may report niya sa Sangguniang Palusod, ayun ho kinahinatnan ng kanyang seminar. Especially, malaking tulong ho ito kung itong seminar ay napa-involve ho ang barangay official, especially yung pagbibigay nila instruction sa mga barangay police tungkol ho sa peace and order ng lungsod ng Lipa. At doon ho, makatulong din sila dito ho sa ating traffic. Ang mga barangay ay kailangan ng tumulong sa ating mga traffic. At yun hong ginugol nila, ito ho ay 11,900 per head ay naging sapat baga. Kaya na ibalik nila ang kanilang na-seminar sa ating mga barangay. At kami ho'y natutuwa nung gabi, maganda naman ho'ng naging resulta noong get-together. Nagkaroon ho ng pagkakataon na magkakilala ang mga taga-barangay. At ang higit lang ho dyan, dapat ho ay may accomplishment na daladala ang ating barangay na i-implement ho natin sa bawat barangay base ho doon sa seminar na ginugulan ng 7.5 million
ng barangay PAN ng ating lungsod na Lipa. Yun lang ho at magandang umaga at maraming salamat po. Privilege, the Honorable Briones is recognized. Magandang umaga po, Mr. Presiding Officer, sa aking mga kasamahan. Ang privilege ko po ngayong umagang ito ay tungkol po sa request ng ating City Administrator, Attorney Leo Latido, by authority of the City Mayor, addressed to the Sangguniang Panglungsod for the creation of the city personnel, forwarding the position paper submitted by the City Personnel Officer, Mr. Ronaldo De Castro, for the proposed creation of the City Disaster Risk Reduction and Management Office pursuant to RA 10121 with the attached proposed organization, structure, and breakdown of computation or budgetary requirements for the 12-month period. Ito pong sulat na ito na request po ng ating attorney Leo Latido ay ni-refer po sa aking komitiba, sa komitiba ng Good Government, Public Ethics, and Accountability. At tayo po ay nag-conduct na po ng committee hearing last December 2, 2014. Kaya lang po, kinakailangan pa po ng further na pag-aaral ng Finance Committee dahil po ang hinihingi po nila ay creation po ng office which is mandated po sa ating Section 12 of RA 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, na meron po dapat, there shall be an established local disaster risk reduction and management office in every province, city, and municipality. So sila po ay ang ating city administrator ay nag-request po ng additional personnel dito po para sa creation ng CDRRM office at would like to refer this back to the Finance Committee para po mapag-aralan nila yung pong budget dahil po ito ay hindi kasama sa ating annual budget. I so move, Mr. Presiding Officer. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my motion of referring this topic back to the Finance Committee for further study. Mr. Secretary, kindly refer back the referred communication from the City Administrator for further study of the Finance Committee. Privilege. Thank you, Mr. Presiding Officer. The Honorable Labiste is recognized. Morning, Mr. Chair. Good morning sa mga kasamahan ko sa Sanggunian, sa mga bisita po natin. Mr. Chair, this is regarding the privilege speech of Konsehala Katipon tungkol po doon sa problema sa palengke na Building 1 na bintana na sabi ni Konsehal Katipon na hindi nabubuksan. I talked with Engineer Lopez, sabi niya, siya na daw mag-i-explain dito sa atin at anytime na gusto natin siyang ipatawag daw po natin siya. Noted po, Ma'am Libiste. Any other privilege? The Honorable Puwa is recognized. Kaya magandang umaga po muli sa ating mga bisita. Ito po naman ay na-privilege na nakaraan. Ito po yung, kumbaga ito naman po yung nakikita natin sa Davao. Yung tinatawag nila, kumbaga pag dial mo ang telepono, ay merong 911, na sa tingin ko naman po ay hindi imposibleng magawa natin dito sa Lungsod ng Lipa upang sa ganon, kung merong mga emergency, merong kumbaga may na-aksidente dito, automatic, pag dial mo ng 911, meron naman tayong disaster risk na office na silang kumbaga nagmo-monitor ng ating mga CCTV, sila na rin yung magiging call center natin.
Doon na rin ilalagay yung ating call center na may nagbabantay na 24/7, may nagbabantay na tao, 2 o 3 tao, na siyang sasagot at siya mag-relay doon sa mga tamang opisina na kailangang rumisponde doon sa aksidente o pangyayari. Ano? Kaya kumbaga, pag dahil mo 911, na andyan na ang bumbero, i-relay nila, tatawag sila. Hindi na yung hahanapin mo pa. Kasi, kumbaga, napakadali nung 3 numero lang yung dadial mo, ay, kumbaga, alam mo na, kumbaga, matatawagan mo na agad yung mga otoridad na kailangan mong tawagan. Ano? Kumbaga, bumbero, pulis, ambulansya. Kasi kagaya nung isang beses na pangyayari dito sa Tambo, na kasama si Consel doon, ay nakita namin na kumbaga, bago nakarating ang ambulansya, ay 1 oras mahigit, inabot ng 1.5 hours bago dumating ang ambulansya, kasi yung dumating na ambulansya pa ay private na ambulansya. Ano? Kung meron sana tayong mga kumbaga emergency response na kumbaga isang tawag lang, may nakabang tayong ambulansya, may nakabang tayong bumbero, ang mga pulis naman 24/7, alam natin, lagi nakahanda ang mga yan, ay napakadali para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa. At kumbaga, siguro ang kinakailangan na lamang dito ay kausapin lahat ng telecom companies upang sa ganon makapag-alat sila ng isang numero na po pwede nating i-centralize. Kumbaga, yung po pwede siya kumbaga i-alat sa lungsod ng Lipa na numero, kumbaga ito'y dial 900 or kung hindi man 911, kumbaga 111 or something ganon, na pwede nating i-dial na madaling matandaan ng ating mga kababayan. Na ultimo, kahit sa cellphone ay pwede lang i-dial yon. Kahit kung nasaan man sila, kahit walang landline, ay makakatawag sila ng tulong. Ano? So, napakaganda po kung tayo magkakaroon ng ganito. Siguro, sa ibang bayan yata, kung di po ako nagkakamali, wala pang ganito, no? Dito sa Batangas. Kung yan ay makakaroon tayo dito, kauna-unahan tayo sa Batangas na magkakaroon ng ganong klase na emergency response. Yun lamang po, Mr. Chair. Refer to the Committee on Peace and Order. Privilege, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Isang magandang umaga po sa ating lahat. I have the honor to submit the initial draft of the Environmental Code of Lipa City 2015. Ito po ay sa tulong na rin po ng ating mga nakasama na sina Mr. Ezekiel Moschero at Ms. Deborah Palacio, under of course the supervision of our Ordinance Division. The codified draft of the Environmental Code of Lipa City will contain ang ating pong kautusan sa pangmalawakang pangkalikasan na pamamahala ng mga basura sa lahat ng mga barangay, mga bahay kalakal, mga institusyon, mga establishmentong industrial, at mga lugar na pang-agrikultura sa lungsod ng Lipa na naaayon sa itinakda ng Batas Republika bilang 9003. Ito po ay samungkahi pa po ng ating pong kagalang-galang Romy Makasait, Aris Emmanuel Mendoza at Merlo Silva. Kasama po ang ating pong kagalang-galang na Solomon de Jesus. Ganon din po ang ating pong Health and Sanitation Environmental Management as part of our Code of General Ordinances of 1991. Ang ating pong Tapat Ko, Pananagutan Ko Ordinance as approved by the Councilors Ferdinand Kalingasan, Don Linatok, Eric Africa, Dominador Mauhay. Ganun na rin po ang ating 2011 ordinance prohibiting the use of plastic bags on dry goods and regulating its use on wet goods and totally banning styrofoam in the city of Lipa, prescribing penalties for violations and providing funds thereof. Authored by yours truly, Maria Concepcion Hernandez, and co-authors, Honorable Avior Rocafort and Raul A. Monte Alto. A 2004 ordinance requiring all households, industries, establishments, agricultural producers, and source of waste to segregate their waste materials and providing penalties in violation thereof. Authored by our now Vice Mayor Eric Africa. Ordinance of 1993, Comprehensive Waste Disposal and Management System.
prescribing rates of garbage collection, fees for residential, business, trade, occupation, and other establishments, and providing penalties for violation thereof. This was in 1993, authored by Honorable Reynaldo Reyes, Lijo A. Lopez, and Leonilo A. Catipon. Akalain nyo 1993, Leonilo Catipon. 1996, ito pong ordinance declaring Lipa City Hall and all public buildings as smoke-free zone. Authored po ng ating pong konsehal Dominador Mauhay, Leonilo Catipon, Lijo Lopez, Merlo Silva, Rafael Honrades Sr., and Juanito A. Alvarez. Kautosang susog sa kautusan 1991, pagbabago ng multang ipinapataw sa paggamit ng ticket sitasyon. Sa mga paglabag naman po ito. Ito po ay in 1993, authored by Kagalang-galang Nilo A. Catipon and seconded by Lijo A. Lopez Jr. 1997, tapat ko, pananagutan ko. Kung mapapansin po natin ay mayroon din po itong pagkakatulad dun sa isa po nating nabanggit, authored by Kagalang-galang Nilo A. Catipon, Lijo Lopez, Merlo Silva, Rafael Honrade, at Violeta Olan. Ordinance prohibiting all livestock farms, commercial establishments, industrial and manufacturing companies from draining, throwing, or disposing waste of whatever kind into the lake, river, creeks, and its tributaries within the jurisdiction of Lipa City, on motion of Romy M. Macasaet and seconded by Avior Rocafort, Solomon De Jesus, and Merlo Silva. Ordinance anti-littering, authored by Leonilo Catipon and seconded by Merlo Silva. Ganon din po ang garbage fee to environmental management fee, authored by Honorable Fernando A. Manguera and Ferdinand S. Kalingasan. Ordinance decreasing the penalties in violation ng ating pong anti-littering, authored by Honorable Dominador Mauhay. Ordinance banning smoking in public places and inside public utility vehicles within the City of Lipa, authored by Honorable Avior Rocafort. An ordinance inserting Section 4 to include parks, private and public market, city streets, and barangay national roads terminals. Dito po sa atin pong ordinance banning smoking, authored by Honorable Avior Rocafort and Dominador Mauhay. Considering that this document takes more or less more than 60 pages, yung pong initial draft, because we have also included the septic tank and waste management ordinance patterned after City of Tagum and likewise some of the best practices of the City of Santa Rosa, I would like to propose that the draft be sent instead to your respective email addresses para po hindi na po tayo magpiprint ng voluminous copy of the first draft at ang ipiprint na lamang po natin ay yung good po for second and third or final reading po natin. So considering the same, Mr. Chair, may I request that this be referred to the Committee on Environment and likewise the members of the Sanggunian to furnish to us their official email addresses para doon na lang po natin ipapadala ito pong initial draft po ng ating Environmental Code of Lipa City. Refer to the Committee on Environment and all members of the Sanggunian kindly furnish the Secretary of your official email address. The Honorable Catipon is recognized. Maganda ho yung pagkaka-research ni Kagawad Concon Hernandez about the environmental ordinance or what. Baka ho, Ma'am Concon, ito hong isang ito na misplace ho natin, hindi ho natin dinata. Ito ho ay ordinansa noong October 27, 1997. An ordinance prohibiting the placing and or displaying of any form of announcement and or advertisement or streamer in the fence of the City Hall building. Auto sponsored by Honorable Mauhay and motion by Council yours truly, Nilo Catipon. Baka ho pwede ring isama na rin dyan sa code nyo dahil kung napansin ho ninyo yung harap ho yung fence ho ng ating City Hall, ako hinahingi ng pamanit, ako na may naglalagay din diyan ng una.
Ay ngayon ko rin lang ho ulit nabuklat na noong October 27, 1997, yan ho ay talagang bawal paglagyan ng anumang streamer o advertise ng isang private sector at saka ho ng ilang commercial establishment na nag-a-advertise ho ng kanilang kwan na dapat ho ito ay maipaalaala ho unang-una sa akin sa ating lahat na ito ho isang Ordinance number 10, series of 1997. An ordinance prohibiting the placing or displaying of any form of announcement streamer on the fence of the City Hall building. Thank you po. I'm amenable, Mr. Presiding Officer, that it be included in the amendment of or the creation of the codified environmental code of the City of Lipa for inclusion also for referral to the appropriate committee. Another privilege, Chair, Mr. Chair. I would like to sponsor a resolution congratulating Ms. Juliana Paula B. Morillo of Mabini Home Subdivision, Barangay 7, Lipa City. I'm not sure po kung nakapag-recognize na po tayo ng mga athletes po natin nito pong nakaraan or iniintay na lang po sigurong matapos po yung palarong pambansa. However, this child kasi is a special child. That's why it's very close to my heart. And I would like to request that we author a resolution congratulating her. And because she won first in the division meet and first in the Stakaa as a gold medalist, and now she is representing the City of Lipa or the Calabarzon region in the Palarong Pambansa. It was held last February 9 to 14 in Imos, Cavite, and she bested 18 divisions of Region 4. And she received gold in the track and field 100-meter dash. Siya po ay isa pong special child. Therefore, I would like to request that we consider this matter also as urgent. Any second for urgency? Seconded by the honorable members of the Sanggunian. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution congratulating Juliana Paula B. Morillo of Barangay 7, Lipa City for winning first in the division meet and first in the Stakaa event for the track and field 100-meter dash for third and final reading. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, yung po lang privilege natin ay yung pong nasabi na rin natin last week, yung pong isang nagtatayo ng isang developer ay nakita po natin at napicturean na po natin ng camera yung kanilang development na noon po sila yung nagpa-approve dito ay ating sinabi na hindi po pwedeng i-divert sa isang katabing private property ang kanilang drainage, ay kitang-kita po doon sa litrato na ito po ay doon nakatutok sa private property ang kanilang drainage na kung saan ay magiging napaka-pangit doon sa kabilang property. Ano po? At bawal naman po yun. So, ito po yung Borland. So, atin pong hinihiling sa chairman ng land use na ipatigil po pansamantala ang construction nitong nasabing developer na ito at bago ipatuloy kung sila ay sumusunod na doon sa kanilang isinabit sa atin na subdivision drainage plan, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Planning and Development and Committee on Environment. Privilege. Other matters, Mr. Secretary? Supplemental budget of the following barangays: Bulacnin, Tambo, Siete, Antipolo del Sur, Santo Niño, and Malagunlong. Refer to the Committee on Appropriations. Reclassification request of Mr. Robert Timatatap. Committee on Land Use. For appropriate action regarding Committee Resolution number 002-2015 adopted by the Lipa City Appraisal Committee. Refer to the Committee on Appropriations and Environment. Letter C, financial statements of the funds for the month. Noted. And number 3, administrative case against Policarpio Lainez. Refer to the Committee on Good Government. Other privilege, the Honorable Makasayat is recognized.
Mr. Chair, before the privilege, I would like first to take this opportunity to make a report to the City Council with regard to the recently concluded seminar of the barangay officials at Baguio. A 3-day seminar attended by almost 680 members of the barangay functionaries coming from the different barangays of Lipa, and likewise attended by different keynote speakers, namely Vice Governor Mark Libiste, Congressman Dong Mendoza, Congressman Nicky Briones, of course our Mayor Maynard Sabili, Mayora Bernadette Sabili, representatives coming from the DILG, and likewise a visitor, also a congresswoman of the 3rd District of Pangasinan, Congresswoman Baby Arenas. So during this 3-day event, it was discussed. Also, some of our councilors were also there, including the head of the City Council, Vice Mayor Eric Africa, and the other City Council officials. So during the 3-day event, it was discussed the improvement of the services that can be offered in the barangay, and likewise improvement on the a seminar was given as to the functions of the different barangay officials, granting that majority of the barangay officials are new in the city of Lipa. So I would just like to take this opportunity to thank each and everyone, si Vice Mayor po, ang ating pong mga konsehal sa kanilang pagpunta doon at pagsuporta doon po sa ating nagdaan na 3-day seminar. And likewise, so that the council would be given proper opportunity to see and look on what have really transpired on the seminar, the Office of the ABC is willing to furnish a copy to the City Council as to the detailed activities that transpired during the said event, Mr. Chair. Likewise, Mr. Chair, ang aking pong pagtayo po dito ay patungkol din po dun sa nabanggit po kanina ng ating mahal na alkalde. Although ito po hindi lamang po kanina, ito yung nagpapatungkol din po dun sa mga dun sa mga programa ng ating mahal na alkalde. At kanina rin po ay nandito rin po ang ating pong mga kasamahan galing sa DepEd na bagamat sila po yung nakaalis na, sila po yung kaya narito, kasama po rin natin kanina dun sa ating flag ceremony ay para po suportahan ang ito pong programa na ito. Unang-una po ay nais ko po munang banggitin ang role po ng mga private organizations dito po sa ating bayan. No less than our Constitution, Article 2, Section 20 of the Philippine Constitution states that the state recognizes the invaluable support of private organizations in the development of the country. Dito po sa pagkakaroon po ng ating provision ng ating konstitusyon ay nagbalangkas po ang ating Kongreso ng 2 batas. Una po yung batas natin na RA 7718 na nagpapatungkol po sa ating BOT law at yung ating pong RA 9184 na patungkol naman po dun sa ating Procurement Act. So dito po kasi sa 2 batas po na ito ay makikita po natin ang pagkakaiba dun sa mga pinanggagalingan ng pera na gagamitin po ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng mga programa. Tayo pong lahat, kalimitan po ay nandoon at nakasanayan po natin yung ating RA 9184 na kung saan ang ating pong ginagamit na pondo ay yung pondo po ng ating bayan. When we say pondo po ng ating bayan, nandyan po yung ating IRA at saka nandyan po yung ating local government taxes collection, yung ating po mga business taxes. At dito rin po, pag ang ating pong ginagamit po yung ating pera ng ating bayan, syempre, nandyan po, nalimitado ang ating pong pondo. Kung gaano po kalaki ang kinikita ho ng ating bayan, yun din lamang po ang pondo po na ating pong magagamit. Ngayon po, year 2012, nang ito po'y binanggit ng ating mahal na no less than our President Noynoy Aquino, ang kanya pong layunin na gusto po niyang mas maiayos ang ekonomiya ng ating bayan at hindi po malimitahan sa mga pondo lamang po ng bayan ng ating ginagamit. Dito po doon po sa kanyang SONA ay aking pong natatandaan ay kanya pong ipinush ang ating pong PPP scheme na ito po yung napapaloob sa ating Republic Act 7718 na kung saan ay inirecognize nga po ng ating pong gobyerno ang importansya ng ating private organizations. Bakit po inilahad ng ating mahal na presidente ang importansya na pag makasama natin ang ating private sector sa pagpapatupad po at pagpapaganda ng ekonomiya ng ating bayan?
Unang-una po, under po dun sa batas po ng RA 7718, ay dito po napapaloob na ang ating pong gobyerno ay hindi na lamang po malilimitahan sa pondo po ng ating bayan. Dahil dito po sa batas po na ito ay nire-recognize po natin na pwede ang private organizations o ang ating mga private companies ang siya pong pagkukuhanan ng pondo o mag-finance ng ating pong mga programa po dito po sa ating bayan. Ano po yung mga ilan sa mga advantages ng pagkakaroon po ng paggamit ng ating BOT law o ng ating PPP scheme, yung Public-Private Partnership Scheme? Unang-una po, yung nabanggit ko po kanina sa capitalization. Kung ito po'y gagamitin po natin dito po sa lokal na sektor, halimbawa po, ang isang bayan, wag na ho nating sabihin ang lipa, ay may pondong 100 milyon. Pag 100 milyon ho ang pondo ng isang bayan, under the PPP scheme, kung kalimitan po ang ginagawa po ng ibang mga bayan para magkaroon ng proyekto, ay ilo-loan po yung ating IRA. So, ilo-loan pong IRA, makakakuha ka lamang limitado siguro 1/3 of the amount. You could only get until 40 million or 50 million, give or take. Pero under the PPP scheme po natin, wala na pong limitasyon dito. Ibig sabihin, kung ang isang private organization o isang private company ay willing mag-finance, kahit na ang iyong pera, ang IRA ng iyong bayan ay 100 million, pwedeng gumastos ang isang private organization as long as nagkakasundo ang ating local government at ang ating private organization, pwedeng gumastos ng 1 bilyon. So dito po makikita po natin doon sa capitalization requirements, doon po ang epekto po nito doon sa pangangat ng ating ekonomiya ay napakaganda. Yung po mga kailangang ipagawa ay may papagawa ho natin. Yung mga kakulungan doon sa mga programa ay pwede po nating mapunuan. Bukod pa po dito dun sa capitalization limitation na mawawala na po under the PPP scheme, ay makikita po, marireduce na rin po yung risk ng government. Bakit po marireduce yung risk ng government? Unang-una, alam naman po natin na pag private company, mas mahigpit po ang requirements ng mga yan. Kasi mas lalo na ho silang ayaw nila na sila'y malulugi. Kung ang gobyerno po ay meron po mga sinusunod na procedures at saka mga batas, mas mahigit po sa private. Kasi po, alam po nilang pera po nilang sarili yon at hindi po pera ng bayan. So kung ang pera po nila ang kanilang binabantayan, mas sinisigurado po nila na hindi po mapapariwara o kung saan lamang po dadalhin yung ating pong pera. So dito po, sa pagkakaroon din po ng PPP scheme at nandyan po ang ating private sector, nakalimitan naman po natin ginagawa na rin dito po sa mga programa at recognized principle po natin dito, kaya tayo naglalagay ng mga NGO, ng mga private organizations na nagbabantay o nag-oversee sa iba't ibang mga programa dito sa ating bayan. Dahil alam po natin na pag private organization na nagbabantay ay unbiased po yan at talaga po sila ay kung ano po yung tama, yun lamang po ang kanilang tinitingnan. So dito po, kung kapartner po natin under the PPP scheme or dun under sa ating BOT law, makikita po natin na pag private po ang nagbabantay, katulong po ang ating gobyerno, mas makakasigurado po tayo na walang panluloko na mangyayari kasi po, bukod dun sa pagbabantay natin ng ating city council na lahat po ng miyembro ng local government, ay meron pa pong isang organisasyon ng ating pong private sector na magbabantay dun po sa pera o dun sa proyekto po na nakalaan po dun sa ating programa. So yun po yung reduction, yung risk reduction po natin. Pangatlo po ay yung pong maximize po natin o magkakaroon tayo ng pagkakataon na gumamit ng mas magandang teknolohiya dito po sa ating bayan. Alam po nating lahat na sa pagkakaroon po na o sa pag-acquire ng isa pong technology, gagastos po tayo. Pero gaya nga po ng sinabi ko po kanina, dahil po dun sa limitasyon sa capitalization, dito po sa atin, ay hindi po agad tayo makakapag-procure ng proper technology kasi nga po kulang po yung ating pera. Pero but with that, dito po sa ating PPP scheme, ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makakuha at makagamit ng sapat na teknolohiya na alam po nating mas makakatulong po sa ating bayan. Sunod po yung ating pong flexible financing schemes. Kasi nga po, gaya na sinasabi ko kanina, ang ating pong PPP na ito ay magbubukas po ng pagkakataon sa ating bayan na makahiram at hindi malimitahan lamang dun po sa pondo ng ating bayan ang ating pong gagamitin. At pangalawa po, dahil private nga po ang magpa-fund, it would not go to the usual procedures na kalimitan po tayo nagkakaroon ng problema at minsan po dahil nga matagal ang release ng pera, ay ang ating po mga proyekto ay nai-impede pa. Kasi nga ho, alam naman na natin ho dito sa gobyerno, bago makapag-release ng pondo, kailangan mong i-appropriate, kailangan mong dumaan sa maraming procedure para po mailabas. But if the private sector will be financing
the said program, alam po nating lahat na madali po nilang mailalabas ang pera dahil iisa na lamang po ang usapan na mangyayari sa simula na lamang po at i-oversee na lang po ng ating bayan kung natutupad nga ba ang mga programa na napagkausapan o doon po sa ating kontrata. Sunod po ay mas marami rin po syempre ang job opportunities na may bibigay sa atin dahil nga po mas marami tayong mga infrastruktura o mga negosyo o commercial establishments na maitatayo dito ay syempre po kaakibat po nito yung pag-angat din po ng ekonomiya po ng ating bayan. At syempre po mamamaximize pa po natin ang utilization ng mga resources dito sa ating bayan. Kung dati po kasi sa kakulangan ng pondo ay hindi ho natin magamit ang lahat po ng mga resources dito sa ating bayan, nagkakaroon po tayo ng opportunity cost o nakakaligtaan po natin gamitin dahil ang isang bagay na existent po dito sa ating bayan ay ngayon po sa under the PPP scheme ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na gamitin po lahat ng mga ito. Ngayon po ay na-discuss ko po ang advantages po nito. Bakit po natin nababanggit po ito dito po sa ating bayan? Dati po ay lagi po natin napapag-usapan at napapakinig lamang sa mga dyaryo o TV, ito po pinag-uusapan on a national level. On a national level, ibig sabihin po, ang gumagawa lamang po at ang nakikipag-usap ay ang ating gobyerno, ang ating pong presidente ng Pilipinas, nakikipag-usap po dun sa mga private sector para po i-finance ang isang programa o ang isang proyekto dito po sa ating bayan. But under the said law, na pinanggagalingan po ng kapangyarihan ng ating pong presidente ay hindi rin man po nililimitahan ang mga local government units. Sa katunayan po, last 2012 o 2013, si Attorney Agra, one of the famous lawyers po sa Maynila, ay nag-conduct po ng isang seminar patungkol po kung paano pwede ang mga local government units ay gamitin ang PPP scheme on a local level. Ngayon po, on a local level, ang tanong po, tayo ba lamang ba kung sakasakali ay magagawa nito? Sa katunayan po, para po sa kalaman ng lahat, ay hindi lamang po tayo sa katunayan po tayo medyo nahuli na. Dahil ito po 2012 pa, sinisimulan po sa ibang local governments katulad po ng Pampanga, ng Bataan, ng Nueva Ecija, ng Calamba, Laguna. Kung mapapansin niyo po, yung bagong pinapagawa po ngayon dito sa Calamba, it's also under a PPP scheme, yung ating pong regional centers, na ito po ay dinaluhan ng ating Presidente Noy Aquino, tapos po yung mga government center po sa Bataan at saka sa Nueva Ecija, it is also made under the scheme. Pati po sa Panay, sa bandang Mindanao, ito po ay pinapatupad na rin ang ganitong klaseng programa. Ano po ang aking binabanggit? Ano po ang aking sinasabi? Kanina po nabanggit po ng ating mayor, kaya po nandito po ang DepEd at naglabi po para sa pagpapasa po ng ating PPP code, ay nakita po nila na under sa ating K-12 programs ay marami po pong pangangailangan ang ating pong bayan. Kasi nga po, bago lamang po yung ating K-12 programs at dahil nga po bago po ito, ay marami po ang mga pangangailangan pa sa bawat public schools. Bawat po public schools dito po sa ating bayan. Ngayon po, ano po ba ang ating pwedeng gawin para po ma-resolve po yung mga problema po natin nang hindi po tayo naglalabas ng ating sariling pera? Kanina po nabanggit ko under the PPP scheme, hindi po natin kailangan maglabas ng ating pera, hindi na po natin kailangan kumuha ng loan dahil po under the PPP scheme, labas naman po yung usapang loan dyan. Ang gaya na po na sinabi ko kanina, mag-finance po ang ating pong private organization under a certain agreement na yun naman po ay dadaan pa rin po sa ating pong city council kasi po pag naipasa naman po ang aking ipopropose na PPP code, hindi naman po ibig sabihin nito na ang mga kontrata na mga programa at proyekto na ipapagawa sa lungsod na Lipa ay hindi na po dadaan sa ating city council. Of course, every contract before it becomes properly authorized, must have the authority coming from the Sanggunian given to the mayor na yan po yung nakalpaloob din po doon sa akin pong ipinopropose. So ngayon po, given all the attributes of having a PPP code, at base po, kung ating pong tatanungin ng ating mga sarili, ang ating pong bayan, unang-una, kaya na ba natin pumasok sa mga ganitong klaseng arrangements? Siyempre, ang Lipa po bilang isang component city at isa na nga po sa mga matataas na syudad dito sa Pilipinas, meron at may kakayanan na pumasok po sa ganitong klaseng agreement. Ngayon po, bakit natin kailangan? Siyempre, kailangan po natin yan, bukod po dun sa aking mga binanggit na mga advantages kanina, ang ating pong bayan ay pangat na po ng pangat. At sa pangangat po ng ating bayan, alam po natin na mas marami na ang pangangailangan ng ating bayan. Kailangan po ang mga serbisyo na ibinibigay sa ating bayan ay mas i-improve natin at mas pagandahin natin ang ating mga serbisyo dito sa ating bayan.
Dito po sa sanggunian ating napag-uusapan, napakarami po napapag-usapan yung mga kakulangan. Halimbawa po sa solid waste management, sa ating pong KLL, napag-usapan po namin ni Consel Donyo na yung ating pong KLL, marami pong kakulangan, ay pwede po nating masagot po ang pangangailangan po dito. Ang DepEd po, kaya nangunguna po sila na nandito, kasi nga po yung ating pong bayan ay kailangan po maging K-12 ready na. Kasama po natin si Consel Don bilang member po kami ng BOT ng ating pong kolehiyo na lungsod na Lipa. Nakita po namin yung mga pangangailangan ng KLL. Under this scheme, mabigyan lamang po tayo ng PPP code, pwede po tayo makipag-usap sa isang private organization na pwede po mag-finance ng ating pong mga kakulangan po dito nang hindi po tayo maglo-loan. Sunod po, yung ating pong DepEd, yung mga pangangailangan ng ating mga public schools, yung mga kakulangan sa schools, kung meron man, yung mga kakulangan po dito sa ating na mga gamit sa schools, pwede rin po masagutan through our PPP partnership. Kanina po ang DepEd, kaya po narito, kasi po doon po sa ibang mga probinsya ay enacted na po yung kanila pong PPP code. Inenact po yung PPP code kasi kailangan po under the system in coordination with the Department of Education na may PPP code muna bago po yung kinausap din po ng DepEd ay may refer po sa atin na sila pong gagawa po ng mga schools. Kasi po katulad po sa Pampanga, nag-enact po sila ng PPP code, tapos yung local DepEd po nila ay nakipag-coordinate sa national DepEd na kumausap po doon po sa doon po sa private organization na siya po nag-finance na magbabayad naman po yung national government. Kasi nga po, inilalabas nga po na ang purpose po nito ay kung may kakulangan po yung pondo po dito po sa ating bayan, ay may iangat po dun sa national level o kung hindi man sa national level ang usapan, ay kung hindi po kaya ng direkta ng local government, ang national level po at yung ating private partner ay may ayos po natin ang usapan po with regard doon sa mga proyekto o mga programa na kailangan pong maipasa o para po matugunan ang mga pangangailangan po ng ating bayan. Now, Mr. Chair, I would like, given the different advantages of having a PPP code, I would like to request our chairman to please refer the said issue, if possible, sa atin po. Dahil ngayon din po, ako po'y nagbigay na rin po dahil nga po sa pangangailangan ng ating pong bayan, lalo na po sa K-12, I've given, although nga ngayon nga po ako nagpagbigay ng ating pong copy po ng ating PPP code, which may I say na yan naman po ay ipinattern din po natin dun po sa mga ibang bayan na nagpasa po ng PPP code. Na yung kung mapapasin nyo po, ang mga procedures po diyan would also refer dun po sa ating nabanggit na batas ng implementing guidelines po niyan ay nagre-refer pa rin po dun sa ating BOT law. So ito lamang po ay kailangan panimula po muna lamang para po ang mga usapin sa patungkol po sa PPP ay ating pong masimulan. The matter brought up by the Honorable Bakasaet is referred to the Committee on Good Government, Committee on Appropriations, Committee on Ways and Means, and Public Utilities. Chair, may I request for a 1 minute recess? I'm declaring a 1-minute recess. There's a motion for urgency. Discussion. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, provided that your representation is as the chairman of the Committee on Education, and as so far as the K-12 program was mentioned, I believe that what we have approved before in the construction of the Sports Academy, which is according to the Department of Education, is responsive also, to the K-12 program of the national government. So we just would like to request that this matter, that the approval of the PPP code be first subject to a committee hearing, being referred to the different joint committees for the consideration of the important issues like the Sports Academy, which I believe
why the DepEd family pushed for the construction of the sports academy is that it will be responsive also of the to the K-12 program. So we would like to study furthermore if this PPP code will be of support to that program that we already have, that is the sports academy. I repeat, and also that this matter being an ordinance of the city and a code be subject to a public hearing the soonest time possible. And also, Mr. Chair, I would like also to, if the main proponent is willing that this humble representation be co-authored also, provided that we will include in the undertaking of this matter being referred to the Sangguniang Panlunsod, be subject to the passing resolution authorizing the local chief executive or anybody for that matter, and be also subject to ratification, unlike the regular programming of our infrastructure project, wherein it will no longer be ratified. But this matter, being included the private sector, that this matter be subject to the ratification of the Sangguniang Panlunsod. So, mapag-aralan din po ang suggestion natin ito upang mas magkaroon ng magandang partnership ang private and government dito po sa code na ito, Mr. Chair. Amenable. Makasait is recognized. The Honorable Hernandez Veloso, the Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, with regard to the proposal of the Honorable Councilor Inatok, the proponent is amenable. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Pahabol na rin lamang po sa pagkoconduct po ng hearing ay ang pag-edit na rin po siguro ng atin pong ordinansa na ito dahil I believe it was adopted from public-private partnership document of a province, and some of the provisions still contain the provisions applicable to the province. Na-excite din po ako, biruin nyo, aprobahan na natin, province feeding board member na po. Facilities automatically transferred to the province. Yan, ito po. Paki-edit na rin lang po so that it will reflect correctly that we are approving something for the city of Lipa and not for the entire province of Batangas. Mr. Chair, it was only a typographical error. Hindi pa ho tayo board member. Mr. Chair, amenable to what the Honorable Councilor Concon Hernandez has said, and as stated earlier, the given set of papers is only a draft, and of course it will be amended as applicable, Mr. Chair. Any further discussion? Comment lang po from the chair. So, the matter po regarding the PPP program to be adopted by the city government through the Sanggunian, may I request all four committees to conduct as soon as possible the necessary public hearing as required by the local government code, dahil po kung ang mga projects po nito ay kung isa po sa mga project ay yung ating pong K-12, it's mandatory for us po na to expedite po yung ating approval para naman po umabot po tayo at makapaghanap po agad tayo ng mga private partner to ensure po yung continuity ng atin pong sa ating K-12 program. So, as soon as possible po, kung maaari po sana mag-conduct na kayo ng committee hearing para po may report na agad sa Sanggunian. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, nakikita naman po natin sa PPP code na ito ay magiging beneficial para sa atin, lalo na sa pangapagawaing bayan. Ang nais lamang po nating isiguro dito ay ang lungsod ng Lipa ay hindi na mag-i-incur o magkakaroon pa ng dagdag na loan sa anumang financial institution. Ano po? Yun lang po ang nais nating isigurado dito sa pagkakandak natin ng ating committee hearing at pag-aaral. Tayo po walang pagtutol dito. Ang sabi ko nga po ay
willing pa tayo na maging co-author nito at provided lamang po at may paunawa natin sa taong bayan na ang PPP code na ito ay will not incur any additional loan from any financial institution and likewise will not incur any increase in taxes. So yun po, sa taong bayan na makakarinig ng PPP code po ito po ang isisigurado ng inyong abang lingkod. Si Don Linatok po ay hindi papabor kung under the PPP code ay magkakaroon ng dagdag na loan ang lungsod ng Lipa at magkakaroon ng dagdag na pataw na buwis para sa ating lahat. So, yun po siguro ang idadag nating mga provisions dito upang nang sa gayon maisiguro natin yung ating sinasabi dito na talagang walang gagastusin at ilalabas na pera ang taong bayan ng lungsod ng Lipa. Ibig sabihin din yung paglalabas ng taong bayan ng dagdag pondo ay sa magitan ng pagdadagdag ng pataw na buwis, Mr. Chair. Mr. Chair, in relation to what Councilor Linatok has said, ito naman pong mga nabanggit po ni Councilor Linatok, wala po tayong kaproblema po dito. In fact, the reason why we're having a PPP code is to do away with what Councilor Linatok has said na mawawala na po yun, hindi na po, na at the same time, we're not going to pass new ordinances that would incur additional taxes to the people of Lipa. So ito naman rin po, inyong abang lingkod ay sisiguraduhin po ito, despite the fact that this in itself is the purpose of having the PPP code, Mr. Chair. So, muli po, the matter was referred to 4 committees. The committees concerned shall conduct the necessary public hearing to ensure po na by next session ay may report nyo po sa sanggunian. Any other discussion? The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, I would just like to refer to move for the urgency of the supplemental budget of the following barangays: Barangay Bulacnin, Barangay Tambo, Barangay 7, Barangay Antipolo del Sur, Barangay Santo Niño, Barangay Malagunlong, and Barangay Mataas na Lupa. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance concurring the said supplemental budget of Barangay Bulacnin amounting to 625,379.68 cents, Barangay Tambo 887,561.64 cents, Barangay 7 amounting to 210,870 pesos, Barangay Antipolo del Sur amounting to 785,533 pesos and 1 cent, Barangay Santo Niño amounting to 301,756 and 1 cent, and Barangay Malagunlong amounting to 229,530 and 75 cents, and lastly, Barangay Mataas na Lupa amounting to 1,086,030 pesos and 32 cents. Jointly moved and unanimously seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Ito po yung na-refer na sa akin last April 16. Hello. Yan, last April 16, kaya naman po ay mayroon po tayo mga pinunta mga seminar, kaya po hindi po natin nakapa-committee report. Ito po yung regarding sa reclassification po ng request po ng property ni Marilyn Malieta, located sa Barangay Antipolo. So, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Marilyn Malieta covered by TCT number 69514 with lot number 11993-A2. Any second? Second. Jointly moved and seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Other matters? The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, sana po yung magagalit ang ating mga ibang empleyado. I would like, Mr. Chair, to announce that I'll be conducting the committee hearing tomorrow around 9 a.m., Mr. Chair. Noted. Any other matters to discuss? The Honorable Linatok is recognized.
As chairman of the Committee on Public Utilities, I would like to join the committee hearing of the Committee on Appropriation, Good Governance, and Ways and Means, scheduled tomorrow 9. Oh, can we make it 10 a.m., sir? 9 o'clock. Okay. Thank you, Mr. Chair. There's no other matter to discuss, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.